Kaya ngayon, petiks-petiks muna tayo. Dadaling ko muna kayo sa puso. Sa puso ng Pilipinas. And when I say puso ng Pilipinas, I mean it literally. Alam nyo kasi mga kapatid, Gretchen and Natasha, kung susuriin daw kasi ang mapa ng Pilipinas, matatagpuan ang probinsya ng Romblon sa bahaging ito ng mapa na tila kinalalagyan ng puso ng isang tao. Kaya naman pinaniniwalaang ang Romblon ang heart of the Philippine archipelago. At dahil dyan, Pinoy Explorer Invasion na. Mga kapatid, kung nakikita nyo, napansin ni Gretchen Kaina, ito, nakalagay Sentro Videoke, may nakalagay Sentro Videoke and Restaurant. Dahil, alam nyo ba, bakit ako may dalang parang bandera ng Pinoy Explorer dito? Alam nyo kung nasan tayo? Sasabihin ko sa inyo kung nasan tayo, ha? Gretchen, Natasha, mga kapatid, nandito tayo ngayon sa sinasabi nilang, ito nakakatayo ng balahibo, sentro ng Pilipinas. So kung titignan niyo yung buong mapa ng Pilipinas, yung buong bansa natin, ito yung pinaka-center point. Ito mismo, kung saan kami nakatayo. So kung kukunan mo ang Pilipinas ngayon, makikita kami sa pinaka-gitnang-gitna kasama ko si Gretchen and Natasha. Na-overwhelm ako nung pagdating namin doon sa point na yon kung saan yung gitnang-gitna. Yung pa ako, pinicturean ko doon na nakaapak ako dito, narating ko to center of the Philippines. Solid to, parang nasa gitna ako ng Pilipinas. Dito ko itutusok namin ang bandera ng Pinoy Explorer. Paano ba yan? Markado na. Sana makita sa mapa. Matapos nating markahan ang sinasabing puso ng Pilipinas, diretso na tayo sa susunod nating adventure. Warm up pa lang to para sa linggong to, Natasha at Gretchen. Kaya huwag muna kayong kabahan. Para ganahan kayo, ito ang patikim. Ang pupuntahan natin ngayon, ang Busay Falls o Tuburan Falls sa Barangay Tuburan o Jongan, Romblon. Pero bago pa man namin umpisa ng aming adventure, napasaba kaagad ako sa isang shooting game ng mga taga-Tuburan. Doon ko lang nakita, naging people person siya. So nakakatuwa lang na na pumupunta siya doon. Alam niya nakikipaglaro, nakipag-basketball, challenge ng gano'n. Talaga namang nakakataba ng puso ang likas na pagiging masiyahin ng mga taga-Romblon. Sige po, kami po ihahayo na. Sobrang saya ng trek papunta doon. Kasi in-anticipate mo parang gusto mo na makita yung falls. So parang laging excited, mabilisan yung paglakad Kasi may gusto kang makita. Tuloy-tuloy lang ang lakad. Hinga-hinga pag may time dahil paalala lang, isa itong mahabang lakaran. Ngayon, maglalakad na naman kami. 45 minutes na lakad to papunta doon sa falls. At 45 minutes pabalik. Okay lang, masaya. Yung dalawa. Natasha. 5 ilog ang kailangan tawarin bago namin marating ang aming pakay. Sa daan mukhang hindi tinatablan ng pagod itong si Natasha. Nakuha pang magpa-picture-picture sa tabi ng kambing na aming nadaanan. Huwag kang mag-alala, Natasha. Gusto mo ng picture-picture? Maghanda ka. Si Gretchen naman mukhang cool na cool din sa paglalakad. Iba na talaga ang sporty people. Yung pagpunta sa falls, yun yung isa sa mga
nilook forward ko sa Pinoy Explorer kasi mahilig talaga ako maglakad, mahilig ako mag-trek. Eh mukhang ako yata ang kailangan ng warm-up. Ano sa tingin nyo? Andito tayo ngayon sa... ang tawag dyan sa Pagudpod Falls. Pag pagod ka na, dito ka lang. Pwede ba yun? Pagudpod, di ba? Pagudpod Falls. Pag pagod ka na, tigil ka na lang dyan. Matapos ang halos isang oras na paglalakad, sa wakas nakarating na rin kami sa Busay o Tuburan Falls. Dito tayo ngayon sa Busay Waterfalls. So, May 8 layers tong waterfalls na to. And bago ka makarating dito, kailangan ka mag-hike. Pero Tapos- sobrang, worth it naman, di ba? Uy, maganda. Sabi nila 8 layers, so ito yung pinaka sa baba. So paakit pa siya. So 8 baitang siya. So unfortunately, ito lang mapupunta natin ngayon dahil kulang tayo ng oras. Dahil alas 5 na ng hapon at kailangan pa namin lumakad pa pabalik pa. Dahil sa haba ng araw, sa daming pinuntahan namin ngayong araw na to. Pero at least nakita namin. Pero ngayon, meron tayong gagawin dito. Para mas may konting saya naman, since nagkukuha kayo ng pictures kanina, kukuha kayo ng tig 5 shots. Pagandahan kayo ng shot. Magandahan na Magandahan ng shot. Oh, dito sa falls na to. Kailangan ba nandun kami sa shot na yun? Kailangan nandun kayo. Selfie! Kailangan magsa-selfie kayo, maggaganon kayo, tapos ang magja-judge, si Direk tsaka ako. 5 lang, ha? Okay. Ready? Anytime? Sige, bibigyan ko kayo ng 5 minutes. Isip pa? Ano? Talaga, mag-iisip ako. Magandahan eh. Oh, sige, 5 minutes. Ready? Ano naman? Time Pero sige, game. starts now. Ako, gusto ko talaga manalo. And bukod doon, sa gusto kong manalo sa selfie challenge na yon, kasi natalo na ako sa water sports, gusto ko rin i-explore yung falls. At habang nagpapagandaan sa post sina Gretchen at Natasha, ako, pahinga muna. Konting trivia lang muna mga kapatid. Alam nyo ba kung saan nanggagaling ang tubig ng Busay Falls? Dito sa Katayan Cave. Kaya Katayan ang tawag dito, itinatago raw kasi ng mga sinuunang tao rito sa tuburan ang kanilang mga hayop para hindi makatay ng mga dayuhang mananakop. At kung itatanong nyo naman kung bakit ganito kaganda ang Busay Falls dito sa tuburan, well, pinaniniwalaan daw kasi na ang Busay Falls ay malapit sa mga kuwebang magdadala sa iyo papunta sa mundo ng mga diwata o kilala nila bilang kayatong o land of fairies. Mukhang nakita ko na mismo ang mga diwatang yan. Ayun oh. Nagsa-selfie moment pa. 5 minutes lang ha, at mag-expire na yung pagiging diwata nyo. Talaga naman, kahit malakas ang tubig sa falls, tuloy pa rin sila sa pagpo-post. Pag nahulog yung mga cellphones at iPad nyo, huwag nyo akong sisihin. Okay, time's up. Tignan natin ang inyong galing sa photography. O, sinasabi ni Natasha, binibigyan namin sila dapat tig-5 sila. Pero ito si Natasha parang meron siyang magandang kuha. Sinasabi niya, 2 lang daw ang kailangan ipakita. Si Gretchen naman, ayun, ang problema doon. Ang dating parang naglalaba-laba lang. Okay. Sige, tatlo. Ito na! O, sige, pakita mo na. Ito si Judge. Sige. Yan. Isa. Okay, sige na. Hindi ka ba? Sa ilalim mo ng waterfall na hindi nabasa to. Yun ang skills. Dali, ano? Sige. Tama mo guys, diba? Uy, ito yung isa. Okay. Yan. Ininom ka talaga yung tubig na inom ko. Paano ko yung selfie? Dito, yung sa side. Hawak mo yan. Ito? Ininom ko yung tubig sa waterfalls, ha? Isa?
Nakakado. Hop. Ito yung isa niya. Ito yung isa niya. Isa ba kita ulit? Isa. Sige. O, ikaw naman, Gretchen. Nasaan ang mga selfie mo? May pagtapat pa sa Alam mo siya, kumakain. Aba! May drama to! May drama! Alam mo tawag dito kasi yan? Suso. Alam mo yung nakadikit sa bato. Kalma lang. Girls, alam ko, tat na kayong malaman kung sino sa inyo ang nagwagi sa pagsiselfie. Sino kayo? Aga, ano? Kailangan ba mag-deliberate tayo? Oo, dito mo. Ito na. Kasi iwan na natin kay Binibining George Bernal ang desisyon. Maganda yung first, ano niya eh. First, picture. Nakaka-horror ng dating. Yeah. Kaya maganda rin yung, umiinom siya. Tubig niya. So, merong, mas safe. Yeah. Pero sa kanya. What's weird? Mabait si Direk kasi Alam ko nga okay yung pinili niya si Direk. mas weird. Parang hindi siya natuwa at pagkapanalo niya. So para nanalo rito, Gretchen. Para kay Direk, kung ako tatanungin nyo, dalawa, wala. Wala ako nakitang art sa mga pinagagawa nila. Ang nakita ko lang ay bato at tubig. Pero pag ganyan, no? Ininom ko talaga yun. Dapat video. Ang talo yata ako sa kapulitan itong mga kasama ko. Tara na nga sa susunod nating destinasyon. Matapos tayong mag-enjoy sa isla ng Tablas kung saan matatagpuan ang Busay Waterfalls at ang puso ng Pilipinas, tumungo naman tayo sa bayan ng Romblon. Mag-aalas 7 pa rin ng umaga. Actually, dapat magro-roro kami ngayon. Kaya lang, merong hindi nagising. Ewan ko dito sa dalawang to. Oy, Late! alam na natin kung sino. Oh, Romblon, we'll see you. Hari na! Yeah. So, nandito tayo ngayon sa Romblon, ang tinatawag na Marble Capital of the Philippines. Okay, alam niyo naman siguro yon, ano? Kilalang kilala ang Romblon para sa marble na lang. Tapos, ang gagawin natin ngayon, para masaya, iikutin natin to, pero magmumotorsiklo tayo. Maliit lang ang Romblon, iikutin natin siya na nakamotorsiklo Okay, tayo. to. doon. Nakakaiba. Kakaiba. Oh, Good luck Sino sir. ba naman magmotor sa inyo? Good luck, wala. medyo. Kaya aangkas lang kami. Wala marunong magmotor dito. So, ang pinakamaganda nito, sila dalawa hindi marunong, pati ako. So, tatlo kami hindi marunong. Good luck. Okay. Dahil parehas na hindi marunong magmotor ang ating mga bisita, inakas ko na si Natasha. Gear. Okay, let's go! Habang inakas naman ang ating napakagandang kaibigan na si Trina, si Gretchen. Astig to! Hello! Napakaganda ng tanawin dito sa Romblon. Bagay na bagay para sa pagmumotor. At imbis na kotse, karamihan ng makakasabay mong mga motorista rito ay nakamotor din. Ito kasi ang pinakausong sasakyan dito sa Romblon. Yes, sir! Habang umiikot ka sa Romblon, mapapansin mong napapalibutan ka ng dagat at ng mga bundok. At dito sa mga bundok na ito, nanggagaling ang pinakakilalang produkto ng Romblon, ang marmol. Ang proseso ng paggawa nito ang tutuklasan namin ngayon ni Gretchen at Natasha. Kaya naman pinakilala na kami ng ating kaibigang si Trina sa may-ari ng planta. Magandang araw po sa inyo. Kasama ko po, ako po si Aga. At kasama ko po ang aking mga kaibigan na si Natasha and si Gretchen. Mga Hello. sikat pong mga manlalaro yan sa Maynila. Kamusta po kayo?
Mabuti naman. Masayang-masaya po kami makarating dito sa inyo at ang dami ko pong narinig tungkol sa inyo doon sa pag-umpisa nyo rito sa industriya ng marble, sa paggawa po ng marmol. Ako naman po, dahil bata pa po ako, yan ang po ang ginagawa ko. Umpisa, Nagmamarble na po kami. ilang taon po kayo nag-umpisa? Siguro mga grade 5 po ako, mga 11. Grade 5? Opo. Paano ginagawa nyo kayo na gumagawa nito? O sa bundok pa? O Wala po sa bundok, gumagawa kami ng bloke po. sa bundok? Umpisa na kayo noon. So nag-umpisa kayo dahan-dahan hanggang sa ngayon, teka muna, kayo pa may-ari nito? Ako po. Ikaw na may-ari nito ngayon. Tandali lang ha, ito gusto kong gawin eh. Ito, liga. Ito yung tsura ng marble. Ito yung nagagaling sa bundok. Ito yung nagagaling sa bundok. okay. So ang challenge ngayon natin ganito. Kung ano yung ginawa niyo noon, gagawin natin lahat yun. Mula sa bundok ha. Mula sa bundok? Hindi dito sa factory sa gawaan ha. Mula sa quarry, pupunta tayo ron. Tayo ang kukuha ng sarili nating kung ano man, kung gano'ng kalaki ang kaya natin. From there, bababa natin dito. Tapos gagawin natin tayo Nasa mo? Para sa'yo. Hindi, gumawa kayo para sa inyo. Ang bayan ng Romblon ay tinaguri ang Marble Capital of the Philippines. Dito kasi nanggagaling ang karamihan ng marmol sa bansa. At ang pinakauna dyan ay ang pag-akyat sa quarry. Yung truck, walang pintuan. Tapos medyo kalakalawang na siya. Mukha siyang hindi tatagal. As in, tas yung aakitin pa namin, bundok, di ba? Okay, so ngayon, papunta na tayo sa quarry mismo kung saan kinukuha yung mga marmol. At mukhang nagkakaproblema pa yata ang truck namin. Kaya, ang bahala dyan sa inyo. Sagot ko kayo. Oh my God, walang plano ha? Seryoso ka ba? Wala. Pero yun talaga as in yung part ko. Bigla lang tumigil. Parang, anong gagawin natin? Parang hindi ko alam kung tatalon ba ako? Alis ba ako dito? Na-stress sila. Sabi mo, wala pa Sa wakas ay narating din namin ang quarry. Natawa ko sa inyo. Kaya ako nandito. Dito tinitiktik ang bato mula sa bundok upang dalhin sa planta sa baba. Sadyang malalaki ang marmol sa bundok, kaya kailangan itong biyakin sa pamamagitan ng pagtiktik nito sa mas maliit na mga piraso upang maibaba sa planta at mapakinis. Ngayon, inabot na natin yung quarry site kung saan inaano lahat ng mga marble, yung quarrying ng marble. Nakarating na kami rito. Ako ang nag-drive ng truck. Sa awa ng Diyos kami nakarating dito at kinabahan ng aking mga kasama, aking direktor, at ang dalawang naisip ko lang, kayo mga kapatid, ako man nasa kalagayan ninyo at makita nyo na ang nagkakwari po ay ganyang kagaganda at mga hindi marurunong. Para pumapatay na sila ng langgam kung magpupukpok. Excuse me! Hindi langgam yung pinupukpok nyo. Bato yan, marble yan. Iniwan namin to galing doon. Iniwan na nga namin, oh. Ayun na pa kami nagtrabaho dito. Mga 5 oras na. Ayun na pa umaga. Okay naman kayo dyan? Okay. Okay. Umpisa na natin. Ako rin. Parang weights na to. Ito pala mabigat na.
ba ako ang bato? Ayos! Natuwa din ako kasi ang lalaki ng mga bato. Tapos, I mean, nakita ko kung gaano kayaman yung Romblon. Nang pabalik na kami sa truck, may nakasalubong pa akong isa sa mga nakapanood ng lumang pelikula ko. 1, 2, 3. I'm gonna take you along with me. Oh, sige! Hindi lang pala marmol ang mahanap ko rito sa quarry. Makakahanap rin pala ako ng kabatch ko. Matapos kunin ang marmol sa quarry, oras na para i-process ito sa planta. Okay, let's go! Boss! Yes, sir. Ayos, nakabalik na kami. Nakakuha kami ng bato, ng marble na gagawin natin. Andiyan na, paparating na po. Malaki ha, pasensya ko ha. Sobrang laki. Baka di magkasya dito. Baka di magkasa isang... Kakayatin na natin. Oo. Yan. Okay, ang gagawin natin ngayon, tile. Okay, gagawa tayo ng towel, hindi lang isa. So, tiles. Gawa nitong marble na nakuha natin. Papakita sa atin kung paano yung proseso. So, ang unang-unang gagawin po ay cutting. Puputulin muna, no? Kasi gusto ko rin makita yan. Diamonds daw yung... Diamond blade yan, diamond. So, diamond talaga siya. Ang diamond ang pinakamatibay na bato sa buong mundo. Ibig sabihin, kaya nitong hiwain ang iba pang mga bato, gaano man ito katigas. Ito ang dahilan kung bakit nilagyan ang bawat dulo ng blade na ito ng maliliit na diamond. On, okay ha? Green. Pwede ko na i-on ngayon yan? Okay na, on na, on. Sa baba nga eh. Itatanong ko lang po kung ano to. Ito, green, hindi yan yun ha. Dito tayo. Ito na. Okay? Ano, yung malaking bato na dinala namin sa processing center, pag ano mo pala doon sa blade, smooth na pala yun. Nakita niyo mga kapatid, akala namin kanina, akala rin ni Natasha and ni Gretchen, kahit ako, nakakala ko itong marble na to, para maging gantong kaputi, pinapat pa nila yan. Yung pala, pag-cut mo ng bato, ito na yung laman niya mismo, no? Ganyan na yung laman niya. Pakita niyo, ho? Ayan, no? Hugusan ako yung galing. So ito na yon. From here, dadalhin natin siya doon sa area ng gawa ng tiles nila. Okay. From here. Papatong ka na ba rito? Okay ah. Ingat lang ang pagpatong. Baka mabasag. Espada. Pwede yung espada to ah. Ha? Sayang oh. Ang aming tile. 30 by 60. So ngayon, magpasalamat kayo at magkakabanyo na kayo. Kasi may time lang kayo ngayon. Isang tile lang. Hindi pa tapos yan. Meron pa proseso yan. Tara. Galing mo kayo na sa una-una galing sa bato, no? Sa buo, kinat natin siya na pang tile. Tapos nilagay natin sa pangalawa para doon sa pang trimmer. Yun yung trimmer, yung pangalawa natin, trimmer. Para maiporma siya talaga ng tile. And then now, after that,
dadali naman siya sa polishing. Para kumintab. Para kumintab. Ito yung polishing nila. Tapos finish na yon. Yan ang tile. Kaya ako. Nakita mo? Yung isa na lang. Yan sinasabi ko. Tatanggalin na namin yung polish, Pag ganun namin, Parang lumagpas kami, tumagal kami doon sa isang pak. tapos nag-chip tuloy yung marble. Sobrang, kasi yun sana yung uwi namin. Tapos nasira siya. Ganyan yung mga hindi tumatagal po sa trabaho. Kaya minsan may nasisisante, katulad ng mga ganyan. Mga kapatid, yan ang huwag na huwag niyong gagayahin. Sorry! Wala na kayo uuwi tayo. Ano para sa banyo niyo yun, ano? Buti na lang nandiyan si Kuya para magbigay ng substitute tile. Hindi lang pala kami mga artista ang may double. Itong mga tile, meron din. Ang diretsyo nito po ay sa tindahan na. Ibebenta na natin siya. Ganon ang proseso po ng paggawa ng tiles. Pero hindi lamang tiles ang maaaring gawin sa marmol. Gamit ang ibang proseso, maaari rin gumawa ng banisters, pillars, pati na rin mga gamit sa bahay tulad ng pandikdik. Ako si Erning Santiago at may ibibigay po siya sa inyo. Erning! Santiago? Isa sa mga sculptors. Ibibigay sa'yo. Wow! Ano naman talaga to? Ang ganda naman ito talaga. Ito niyo naman sa So, pero napapakita ko nga tika muna. Ang ganda naman ito. May dimples. Pinoy Explorer in Romblon, TV5. At ang payat ko dito, ha? Thank you very much. Maraming salamat. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat. Natuwa talaga ako sa ibinigay na regalo sa akin ng mga taga-Romblon. Kaya naman minabuti ko na rin bisitahin ang lugar kung saan ito ginawa. Kaya na nandun tayo sa, nakita natin yung paggawa ng mga tiles. Ano ba yun? Pillars. Pillars, yung mga balustre nga, yung mga lamesa. Ngayon, puro makina ang ginagamit doon. Ito naman, dito sa kalyeng to, nadaanan namin, dito raw ang kalye ng mga sculptor. Kung makita yan, galing sa ganito, no? Itong malaking bato na to. Mag-uumpisa yan sa ganyan. Tapos, isa-isa niya, bukpukin, tapos gagamitan nila ng grinder din. May grinder din sila, pero yung hawak na nila, ginagano na nila. So, sino bang gumawa nito? Kaya, sino kayo gumagawa nito? Kayo mismo, no? Ito. Gano'ng katagal ang paggawa ng isa? Isang tao, mga 3 araw to 4. 3 to 4 days. Tuloy-tuloy yun? 3 to 4 days para sa ganitong kadetalyadong sculpture? Not bad. At syempre, kung meron akong sorpresa, sina Gretchen at Natasha, meron din. Good naman, ingit naman ako doon. Okay. Okay, game. Harap na. Oh my Ah! Oh, di ba? Nag-remember sa ako ng Romblon. Thank you. Galing. Mga gate na ba? Panalo Panalo na rin tayo eh. Thank you. Sakto. Sa lahat ng aking mga... Wala nang panalo talaga ako dahil nakapunta ako. This is it. Sa pagkakataong ito, meron kaming kakaibang misyon. Kasama ang mga estudyante ng Kawayan Elementary School dito sa San Agustin, Romblon. Hahamunin natin ang energy ni na Gretchen at Natasha. Haha! Makakahanap ng katapat ang dalawang atletang ito. Ang history po ng school namin, nag-start po ito ng 1952. Bawat year level po ay isa lang ang section namin. Ang mga bata po dito ay talagang masigasig sa pag-aaral. Malamig ang panahon dahil sa pabugso-bugsong ulan. Pero pagdating namin sa eskwelahan, naging mainit ang pagtanggap sa amin ng mga guro at estudyante.
kami ngayon sa Kawayan Elementary School. Sinasalubong kami ng mga estudyante at ng mga youth faculty members and lahat po, mga barangay officials po nandito rin. Lahat mga taga Romblon, siyempre tuloy-tuloy pa rin. So tuloy-tuloy ang araw namin kahit umuulan, dito kami at kahit umuulan. Nakakataba po ng puso na ang mga bata po ay nag-iintay po doon. Kaya hindi na natin patatagalin po ito at bigyan natin sila ng konting kasiyahan, konting kaligayahan. Yes, ma'am! At bago pa mababad sa ulan ng mga bata, ano pang hinihintay natin? Gretchen and Natasha, take over. 6, 7, 8, 9, 10. Ang kanilang misyon, turuan ng mga bata na maglaro ng sports. Dito. Siya. Yung non-kicking foot sa tabi. Tapos ganyan, pasa lang. Yan. Nito di ba? Kailangan straight lang, Ganun. Pag gumanito, pag ganun yan, pag ganun, di ba? Siyempre, ano pa nga bang ituturo ni na Gretchen at Natasha? E di ang sport na na-master na nila. Si Gretchen para sa volleyball, at si Natasha para sa football. Ako? Bahala na. Ang dami ko na napupuntahan ng iba-ibang lugar dito sa ating bansa sa Pilipinas. Pero ngayon lang, ako nakakita ng mga bata, mga estudyante, ng mga bata na excited dahil merong laro na mangyayari. So, ang galing. Kasama pa natin sila Natasha and Gretchen Ho. Yan. Nax! Ang mechanics, sa loob ng 30 minuto, kailangang matuto ang mga bata sa ilalim ng kani-kanilang mga master na sina Gretchen at Natasha. At kung may master, dapat may kalaban. Ako yun. Pareho kong guguluhin ang mundo ng volleyball at football kahit walang pahintulot ang kanilang master. Bato. Next. Game sa football muna. Go. Tinira ang bola, sinipa, hinabol ng mga bagets. Sinubukan mag-goal. Out! Next round, service para kay Bulinggit. Go! Ito na ang kalaban. Ito na ako. Hindi ko hahayaang makagol kayo. Hehehe. Ma'am, nakikisaling pusa lang po. Huwag po kayong magagalit. Teka, kabilang bakod muna tayo. Let's go sa volleyball. Tataruin natin yung mga lalaki, Di porket lalaki sila, mas malakas sila. Okay? 1, 2, 3, fight! May ganun, ha? Well, kami rin mga boys may cheer. Takad ka pa. Ana, laban kayo doon. Okay, service please. Yakang-yaka namin yang salagin. Marunong! Sige. Paano ba yan? No match pala kayo sa mga boys. Girls, more practice please. 1, 2, 3. Marunong pala kayo buwan. Laro, kulitan at tawanan kasama ang mga estudyante ng Kawayan Elementary School. Oy! 3-0! Sobrang saya po ang nararamdaman ko, mga kapatid. Mag-serve. Last 2 minutes. Kanya-kanya ng pasiklaban. Sa football,
volleyball, at maging ang mga master ng laro na sina Natasha at Gretchen, hindi na maawat sa pagpapakitang gilas. Oh, sige, lapit tayo lahat. Lapit tayo lahat. Yan na. Time's up! Huling hamon na. Tingnan nga natin kung may natutunan nga ang future volleyball at football players ng Kawayan. Para magawa yan, kailangan nilang salagin ang tira ng kanilang mga master. Pro versus bagets. Let's watch and see. First on the line, the international football player, Natasha Aquilos. And... kick! Wow! Isang international player tinalo ng isang 10-year-old grade school student. Super! Sabi, national team ka? Good job! Mukhang may future ang Kawayan sa football. Next, subukan naman natin ang tibay ng mga volleyball player ng Kawayan. Aba, mukhang may future din. 1, 2, 3, Kawayan! Yung nabigyan na ako ng opportunity maka-give back, na makaturo ng football sa ibang mga bata. So, sobrang overwhelming experience siya. Kasi, yun yung passion ko eh. Pero gusto ko i-share din sa iba. Natuwa ako nung nakita ko na may mga bata na marunong mag-volleyball. Pwede mo silang dalhin sa Manila, tapos i-train mo. They would be good varsity players. I mean, sa mga places na yon na hindi tayo tumitingin, may talent doon. Sobrang saya po ang nararamdaman ko, mga kapatid. Dahil sa simpleng paraan, maraming mga puso ang napasaya ng Pinoy Explorer. Bilang pasasalamat sa mainit ninyong pagtanggap, isang munting regalo po ang iwan sa inyo ng Pinoy Explorer. School supplies po para sa inyong mabubuting estudyante. At para sa mga larong itinuro ng aking mga co-explorer sa mga bata ng Kawayan, meron din silang alaala ang iwan sa inyo. Gusto ko ibigay yung soccer ball na to para patuloy niyo yung paglalaro ng football. Okay? At or sana, mali mo, isa sa inyo, makasama sa men's national football. Nice. O sige, maraming salamat. O sige, o yan, maglaro kayo. O yan, pwede pa kayo maglaro. Enjoy! Gretchen? Para sa inyo, volleyball. Sana maglaro pa rin kayo kahit na after nito, tinuruan ko kayo ng volleyball. Hindi lang para sa ngayon, para magamit nyo rin sa susunod. Sana makita ko kayo. Bilang teacher po, masayang-masaya kami kapag ang aming mga bata ay natututo at nagiging successful pagdating ng araw. Ang bawat hirap at pagod, nawawala kung makikita mong may napapasaya kang mga tao. Na-realize ko na sobrang ganda talaga ng Pilipinas. One of a kind siya. At hindi talaga makakompare kahit sa Europe ka pa, kahit saan. Ang dami pang mga hidden spots na hindi pa na-discover. Yun nga, tulad ng Romblon na hindi ko talaga na-expect na ganun siya kaganda. Sobrang daming yaman at ganda at galing sa Romblon that is just waiting for us to discover it. Gusto kong ma-experience ng anak ko kung saan pupunta na hindi mall, para magkaroon siya ng totoong experience. Meron palang Romblon. Kaya naman taos-puso po kami nagpapasalamat sa napakainit ninyong pagtanggap, mga kapatid na taga-Romblon. Mga kapatid, tumingin-tingin ka lang, ang daming pwedeng matuklasan. Maging isang...